Hindi ako na-inform sa sa ganang introduction. Salamat natin. Parang yung iba dun, hindi totoo. Okay, nice yung pastor. Yung patungan ng aking kopya. Kamusta po kayo lahat? Nakapahinga ba yung mga ibawat isa during free time? Hindi. Yung mga kids, mahaba yung maraming energy. Kaya pag free time talaga, ubos ang energy. So, ako nakatulog ako kasi galing pa ako sa shift ng trabaho overnight. So, ayun. Ngayong gabi, so ulitin ko lang, pinakilala na ako kanina ni Ate Kim. So ako ay si Kuya Benito. Ako ay isang AC, leader ng Bagong Sinang Pangarap. So kaway-kaway sa mga tiga Bagong Sinang Pangarap dyan. So isa ako sa napili. Napili ba o nabunod? Hindi ko alam sa mga yoats kasi yung ginawa to, wala ako Parang hindi ko alam kung scripted. So siguro masyadong late yung transition ko sa days kasi wala na ako sa yoats So nasa days na ako. Nasama pa ako sa bunot nila bago ako transition sa days. So kaya nandito ngayon. Pero of course, isang malaking karangalan ang tumayo ngayon sa inyong harapan. At maging isang bahagi ng programa ng Simple Church or SKK, Simple Church Academy, SKK Family Camp. At katulad na nabanggit kanina, this is a historical moment. For 6 years, tama po ba? For 6 years, wala tayong family camp. Maraming mga nangyaring bagay, pandemic, kung ano-ano pa. At ngayon, nandito tayo ngayon at gumagawa tayo ng history na tayo ay nakapag-camp ulit. At syempre, history nito kasi ang nasa harapan nyo ngayon, hindi si Pastor. Siguro, ilang camp ba nagkaroon tayo? Tapos si Pastor, 3 days yun, diba? Lagi may plenary session si Pastor yung nagsasalita. So ngayon, bibigyan natin siya ng pahinga. At sana makapagpahinga siya sa mensahe na ibibigay ko. Kasi baka mamaya, tumayo yan, tapos mag-ikot-ikot na lang. Okay. So ang tema natin ngayon ay rekindle. Expect nyo na mainit-init ang pag-uusapan natin. At sa sobrang init, masusunog kayo. Biro na. But I'm hoping na ang mga pag-uusapan natin ngayon will rekindle, pag-aalabi muli ang pag-ibig sa inyong mga puso. Especially sa pag-ibig sa Panginoon. Manalangin muna tayo. Pwede ba ako makahingi ng issue? Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagkakataon na ibigay sa amin, Panginoon, pamapagsama sa amin, sa family camp na ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa mga oras na ito, sa mensahe ng aming pakikinggan, Panginoon. Nawa ay bumaba ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ipakita niyo po sa amin ang inyong mensahe, Panginoon, na gusto niyo ipaiwatin, Panginoon, sa aming community, Panginoon, bilang mga tiga-SKP, Panginoon. Ang aking kakulangan, Panginoon, ay iyong siyang punin, Panginoon, at ang aking kahingan, Panginoon, ay punan ng inyong pagpapala. Ito po ang aming salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Ang topic po natin ngayon ay a saint's undivided love for God. Ang root word ng undivided ay divide. Divide. At sa math natin, madalas marinig ito. At sa elementary, ito ata yung pinakamahirap
pag kinumpare mo sa add, subtract, at multiply. So parang final boss yan ng elementary, no? Yung tipong from grade 1 to grade 4, paborito mo yung math, pero nung dumating na yung division, nako, hanggang college, ayaw mo na mag-math. So divide, no? So may mga bagay na madaling hatiin at dapat hatiin, no, during sahod, pag may extra. Masarap bumili ng pizza, no, kasi yung pizza, hati-hati na. So good for sharing. So kayo, tig-isa-isa kayo, pero kayong slice. Pero na lang kung may isang kumuha ng sobra. Hatiin, no? Hatiin. Diyan tayo magaling, no? Minsan. O yung iba sa atin. Hatiin ang sarili sa mga responsibilidad, oras sa trabaho, oras sa asawa, oras sa anak, syempre, nababanggit ko na yun ngayon. Oras sa kaibigan, at oras sa gawain. Isa lang ang katawan, kaya dapat marunong tayong maghati. At mas na-realize ko yun, syempre, sa pag-prepare ko ng preaching ko ngayon. So, sobrang daming kabisihan sa buhay. Pero may mga bagay na hindi pwedeng hatiin. Wala po akong masyadong life skills. Life skills ba tawag doon? Kaya, nung last year lang ako natutong mag-bike kung maniniwala po kayo. At nung patapos na yung pandemic, or yung tapos na pala yung pandemic, every morning nagbabike kami, paikot. Yung pinakamalayo ko lang ay dyan lang sa may Bulacan, sa Grotto. Diba? Lapit. Pero hingal na ako nun. Siyempre, first time ko yun. Diba pag first time? Hindi pa ganun kahabang ang iyong resistensya. Yung resistensya ba? Tama ba yun? Resistensya. Stamina. Hindi pa ganun kahabang stamina. At one time, habang nagbabike, ito sakit ko to yung bigla na lang lumilipad yung isip ko. So, bigla ako may naisip. So, may one time na habang nagbabike ako, biglang lumipad yung isip ko. Tapos, hindi ko na matandaan kung ano yung iniisip ko. Basta siguro may nakasalubong ako. At biglang lumipad yung isip ko. At dahil divided yung attention ko sa kalsada, may isang babaeng dumaan at napangga ko siya. Buti na lang, bike lang yung dala ko, tsaka hindi ako mabilis. Kaya yung babae na napatawad pa ako. Medyo nakasya pa ako kasi daw siya, nagilihit. So, medyo risky, pero pinatawad pa rin niya ako. So, ayun, so, salamat. Pero nangyari yun kasi nga, meron akong divided attention pagdating sa kalsada. Kaya minsan isa yung dahilan kung bakit may hesitation ako sa pagmumotor, yung mga kapatid ko. Lagi akong ina-encourage magmotor. Pero feeling ko kasi tao ako sa aksidente. So sa kalsada, hindi pwede hati ang attention mo. So dapat ang iyong full attention ay nasa kalsada. Kasi kung hindi, yung aksidente ay maghihintay sa'yo. Nag-wave sa'yo si accident. Pagdating din sa mga relasyon, katulad ng mga mag-girlfriend, boyfriend, at mag-asawa, walang may gustong may kahati. Sino ba sa inyo yung may gustong may kahati? Tapos pa niya, si Paul, nagkakamot ka yan. So, di ba, wala naman sa partners natin, when it comes to loving partner, ayaw natin ang kahati. Kasi kung meron tayong kahati, matinding gulo yun. Kaya nung kinasal kami ni Janica nung 2023, tama ba? Last year. Hindi ka agad matanda, nung isang taon pa lang. Grabe naman ako. Agad naman yun. Hindi, ginagaya ko na yung mga example ng mga pastor. Pag nag-discuss sila tungkol sa asawa. So, isa sa mga pangako kay Janica na siya lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. So, hindi pwedeng may kahati. Walang number 2. Walang pang Lunes.
at walang pang Pasko at pang Valentine's. Because He deserves my full attention and my full commitment. That's the one. Sa halos parehas na aspeto, gusto rin ng Diyos ng ganitong undivided love. Naniniwala ba? So, ang tanong natin para sa gabing ito is, how to rekindle the undivided love for God? Paano pagsisilabing muli ang buong pusong pagmamahal sa Diyos? So bago natin ito sagutin, alamin muna natin kung bakit hindi gusto ng Diyos ang divided love. So, bakit hindi gusto ng Diyos ang divided love? So, ang aking text po ay magmumula sa mga kwento sa Joshua. Sinong familiar sa Joshua? Sa Book of Joshua. Yung Book of Joshua ay malapit sa aking puso kasi nung bata pa lang kami, isa to sa unang mga libro na binigyan kami ng pagkakataon para magsalita sa harapan. Kaya yung mga kabataan sa Bago Sila talagang marunong magsalita sa harapan. So, ayun, isa yung book sa Joshua, yung isa sa aming mga sinimulang basahin. So sa pag-aaral gagamitin ko ang Book of Joshua kasi I think ang book na ito describes perfectly what is undivided love and ano ang mga danger of having half-hearted love. Konting background lang po tungkol sa Book of Joshua. This is the point kung saan tanaw na ng mga Israelita ang lupain ng Kanaan, yung Promised Land. After nila makalabas sa Ehipto, naglakbay sila sa ilang for 40 years. Yung iba sa kanila ngayon ay sa ilang na pinanganak. So sa sobrang tagal nilang nasa ilang, yung mga parents nila, doon na sila pinanganak sa ilang. At siguro habang tinatanaw nila yung lupain ng Kanaan, yung lupain pangako, first time nilang makita ng maganda, green na green, maraming puno at masaganang lupa compared doon sa ilang natigagang. Pero bago sila tumira doon sa lugar na yun, hindi ito free. Hindi ito totally free kasi ito ay occupied. Hindi sila pwede kagad dito magtayo ng mga bahay kasi may mga taong kasalukuyan narito. Ang lupang ito ay kailangan nilang ipaglaban. So kumbaga, sila dito yung familiar sa mga foreclosed, yung mga foreclosed na properties sa pag-ibig. Pagka bumili ka ng foreclosed at mayroon pang tao nakatira doon, anong kailangan mong gawin? Paalisin. So, responsibility mo yung bilang nakabili ng bahay na paalisin sila. Ayun yung gagawin ng mga taga-Israelita. Sa kanila, pinangako sa kanila ang Kanaan, pero meron na kasalukuyan na nakatira dito. Kaya merong battle, no? merong conquest sa Israel para laban sa mga tiga-Kanaan. At may dalawang interesting na pangyayari sa unang part ng Joshua. And this battle happens sa city na Jericho at Ai. No, so sa Kanaan maraming cities at ito yung first two. And we're talking about God doesn't want a divided love, and I think itong dalawang encounter na to will show us the difference of full obedience and self-reliance. So imagine yung buong Israelita ay nakatanaw sa Kanaan ng Promised Land, no? At ang naghihiwalay na lang sa kanila ngayon ay ang Ilog Jordan. Ilog Jordan. So, rumaragasa ang ilog na to at during this time, it's harvest time. So, pag harvest time, mas malalim ang ilog at mas mahirap makatawid. Dinagdag mo pa ang factor na, syempre, dahil sila ay mga foreigners, first time nilang makita ang lugar. At hindi nila kabisado, no, yung ilog, hindi nila alam kung meron dito mababang, malalim, meron ba sila dito pwedeng tapakan para hindi sila mabasa. Pero God instructed them to cross
Inutusan sila ng Diyos na tumawid at ganun nga ang ginawa nila. Walang pag-aatubili, walang pag-aalinlangan, buong pusong pagtitiwala sa instruction ng Panginoon. At habang daladala nila ang kabanatipan ng Diyos, nung sila ay tumawid sa Ilog Jordan, ang Ilog Jordan ay huminto sa pag-agos. So similar sa Egypt, yung hinahabol sila ng mga Egyptian. So pinati ang dagat. At sa pangalawang pagkakataon, gumawa ng kamahamangang bagay ang Panginoon at pinati ang dagat para sa mga Israelita. Okay, so hindi madaling, so nakatawid na sila, no? At ang una nilang city na nakita ay ang City of Jericho. At hindi ito madaling sakupin because of its walls, matataas na pader. Base sa mga archaeological findings, kapag nakatayo ka mula sa labas ng Jericho, para kang nakatingin sa 4 to 5 story building. So imagine yun na nakatingin kayo sa 4 to 5 story building. Ganun kataas ang wall ng Jericho. At siguro iniisip ng isang ordinaryong Israelita, ordinaryong kawal ng Israelita na paano ba natin to sasakupin? So, posible ba ito? Pero sinabi ng Diyos sa kanila, the Lord instructed them again and say, pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyo. Ibinigay ko na sa inyo, sa inyong kamay, ang Jericho. So God instructed them for 6 days. 6 days iikot sila sa City of Jericho. Yung iba sa inyo familiar na dito lang sa 6 days iikot sila sa City of Jericho. And on the 7th day, 7 beses silang iikot. At sa pagkatapos ng pagtugtog ng trompeta, sila ay sisigaw at sa kanilang pagsigaw ay mabubuwal ang mga city, ang mga walls ng Jericho. At ganoon nga nangyari. So sa 7th day, sa pang-7 ikot, sumigaw na malakas ang mga Israelita at nabuwag ang walls ng Jericho. So ano ang pinapakita natin? Ano ang pinapakita sa atin ito? So dito pinapakita yung lubos, no, na tiwala ng mga Israelita sa Diyos. Ang kanilang buong tiwala at ang kanilang source ng confidence ay nasa Diyos. Ang kanilang ang kanilang buong tiwala at ang kanilang source ng confidence to become victorious ay nasa Diyos, wala sa kanilang mga sarili. Walang malakas na agos ng tubig at walang matatag na pader ang makakapigil kung buong puso magtitiwala at susunod sa Diyos. Meron ako diyang mga slides ng ng pictures. Yung una, ayan yung nag-cross sila sa city ng, sa Ilog Jordan, ay yung Ilog Jordan. At yung next slide is, ayan, wag ang walls ng Jericho. Pero, ang susunod nilang laban ay ibang kwento. Ai is a smaller city compared sa Jericho. And in fact, hindi nila kailangan ng buong puwersa ng Israel para masakop ito. Kaya, nagpadala na lamang si Joshua ng 3,000 sundalo. Ngunit, sa hindi mapaliwanag na dahilan, sila ay natalo. Kaya si Joshua ay nagdalamhati at dumaing sa Diyos. No, so, imagine yung mataas na wall na Jericho na kaya nila na matalo, pero yung city ng Ai na napakaliit ay natalo sila. At siguro, isa sa mga naisip dito ng mga tao, ay ano na lang ang sasabihin sa kanila ng mga kalaban nila. Siguro sila ay mamalitin na dahil ang napakaliit na city ng Ai ay kaya silang talunin. Kaya sa kanilang pagdadaing, si Yahweh sa Joshua 7 verse 10 to 12, ang sabi ni Yahweh, tumayo ka! Bakit ka nagpapatirapan ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa mga kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin.
Ninakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan kaya sila natalo sa kanilang mga kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipunin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggat hindi nyo sinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. So sinabi ito ng Diyos kasi bago magsimula yung battle sa Jericho, they are instructed na lahat ay wawasakin at walang ititirang bagay. Ngunit, may isang taong lumabag sa utos na ito at naging dahilan ng pagkatalo ng Israel. Si Akan na mula sa lahi ni Judah. He coveted and kept treasures for himself. So sa sumunod na verse, so Akan's sin. Nung kinaumagahan nun, ninaligan lahat ng mga Israelita, dinurong bawat lipi, sa bawat lipi pumili ng bawat angkan, sa bawat angkan pumili ng bawat pamilya at napili si Akan. Dahil siya ang gumawa ng pagkakasala. Nang tinanong si Akan ni Joshua, ang sagot ni Akan, totoong nagkasala ako sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ito po ang ginawa ko. Sa mga bagay na nasamsam namin, may nakita ako isang magandang damit na mula sa Babylonia, pilak ng mga 2 kilot kalahati at isang baretang ginto na may bigat na kalahating kilo. Nakakita ko sa mga ito, kaya kinuha ko, ibinoon ko ito sa lupa sa loob ng tolda ko. Ang pilak ay nasa pinakalalim. Ang puso ni Akan ay divided sa pagsunod sa Diyos, between sa pagsunod sa Diyos at sa kanyang sariling kagustuhan. So he kept treasures for himself. Tayo rin, no? May kanya-kanya tayong laban. Ako personally, ang laban ko sa sarili ko yung responsibility. May ability to respond. At kung maniniwala po kayo, problema ko na ito simula college pa. At kung maniniwala pa ulit kayo, ilang beses ko na po itong ginagamot at nilalabanan pero talo pa rin ako. Bakit kaya? Meron namang pangako ang Diyos, no? Sa ating lahat. Na He can change every man's heart. Pero tulad ni Akan, my heart is divided. Katulad ni Akan, I placed and kept something in my heart na nagalayo sa akin. Kayo po, ano po mga laban na hindi nyo mapanalo? Umami na po kayo. Umami na ako. Sige, so balik tayo sa ating katanungan. How to rekindle our undivided love for God. So, ang sagot po dyan is, get rid of your idols. Tanggalin mo ang ibang mong Diyos. So, siguro yung pumapasok sa isip nyo yung sa idols, ito ay yung mga rebulto, no, ng mga ninuno natin na kanilang sinasamba bilang Diyos. Pero may mas malalim pang, totoo yun sa mga unang bahagi. Historically, totoo yun, pero until now, idols still exist. So, sagutin mo natin tanong, what are idols? Ano ba ang ibang mong Diyos? Maaaring nagtataka po kayo kung bakit sa kwento ng Joshua, balik tayo ng konti sa kwento ng Joshua, maaaring nagtataka kayo kung bakit pinalayas ng mga Israelita ang mga tiga-Kanaan. Kasi, ang mga tiga-Kanaan, sa kanilang kultura, marami silang Diyos-Diyosan. At gumagawa sila ng mga kakilakilabot na bagay para sa pagsamba ng kanilang mga Diyos. Gumagawa sila ng mga sexual immorality at child sacrifices. Kung babasahin po natin sa Deuteronomy 12:31, sabi doon, huwag niyo gagawin kay Yahweh
ang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, gaya ng pagsusunog sa kanilang mga anak bilang handog. Imagine that, no? Kanilang anak, kanilang inihahandog, sinusunog, burnt sacrifice for their God. At alam niyo kung bakit nila ito ginagawa? To gain health, wealth, and prosperity. Yun yung dahilan kung bakit sila nagsasacrifice na kanilang mga anak sa mga Diyos na ito. To gain health, wealth, and prosperity. God bring justice to these people sa pamamagitan ng mga Israelita. Kaya dito natin makikita na worshiping idols brings the worst to people. Our hearts darken and become fools. Okay. Our hearts are divided because there is a competition. Meron competition between God and things we hold equal, parehas, or more than importance than God. In short, we place idols sa ating mga puso. Sa definition, idol ay, tandaan niyo po ito, meron tayo dyan definition ng idols. Idols, or idol, is any noun, person, place, thing, or thought that you look to as your source to meet your needs. Galing po yan kay Tony Evans na sumulat na Tony Evans Bible Commentary. So, again, any noun, person, place, things, or thought that you look to as your source to meet your needs. At alam niyo ba ang mga idols? So, dito yung idols na K-pop, mga idols, baka inisip yung K-pop idols. So, ang mga idols ay may specific na purpose. Alam niyo po ba yun? Sa Greek mythology, maraming Diyos. Maraming silang Diyos na sinasamba. At iba-iba ang kanilang nagagawa. O may iba't iba silang domain. Kung ang isang manlalayag ay gustong magkaroon ng maayos na panahon at mabuting pangingisda, sila ay mag-aalay kay Poseidon, yung Diyos ng dagat. Kung harvest time naman, kung gusto nila ng magandang ani, sila ay mag-aalay kay Demeter. Familiar po ba kayo kay Demeter? Demeter, ang Diyos ng ani at pagsasaka. So may specific purpose po yung mga Diyos na ginagawa para sa kanila. Sa mga tiga-Kanaan naman, kung gusto nila ng health, wealth, and prosperity, katulad ng banggit ko kanina, iaalay nila ang kanilang mga anak kay Molech. Lumalapit sila sa mga Diyos-Diyosan o sa mga Diyos na ito dahil gusto nilang may gawin ng Diyos na ito para sa kanila. Ang mga Diyos na ito ang naging source nila ng comfort and security. Pag nag-alay sila sa mga Diyos na to, feeling nila ay protected sila. Again, an idol is any noun, person, place, and things or thought that you look to as your source to meet your needs. And alam niyo ba, there could be only one source. Dapat meron lang tayong one source. Because if you have multiple source, then you have multiple gods. Dito sa SKK, dapat meron tayong iisang source. Of course, may iba't ibang paraan na ginagamit ng Diyos para mapula ng ating needs sa iba't ibang paraan. Pero nararapat lang na meron tayong iisang source. Tulad na nabanggit ko kanina, the moment na isang source become a competing source, then we have a multiple God. Then we are worshiping multiple God. Kung ang source mo ng iyong security ay ang Diyos at ang iyong trabaho, ang iyong magandang trabaho, ang iyong masaganang negosyo,
then you have multiple gods. Kung source mo ng iyong joy, entertainment, ay ang Diyos, at ang favorite mong mobile game or social media, then you have multiple gods. Kung ang source ng iyong wisdom ay ang Diyos, ang Google, at ang favorite mong vlogger na napakagaling mag-advise, then you have multiple gods. If both ang Diyos at ang politiko na gusto mong manalo sa susunod na eleksyon, ang source mo ng hope na magbabago ang Pilipinas, then you have multiple gods. Alam niyo kung bakit ang mga Israelita sa kahit tayo, no, ay lagi bumabalik sa mga idols natin? Kasi binibigyan tayo nito ng false peace and comfort, pero walang accountability. So next slide natin. Ating mga idols gives us peace and comfort, pero walang accountability. Hindi mo kailangan sumugot sa Diyos na ito. Hindi mo kailangan sundin ang kanyang isin. At dahil tayo ang gumawa ng mga idols natin, hindi natin kailangan sumunod dito. At dahil hindi ito buhay, wala itong nais para sa atin. So, no accountability, no will for us. So hindi tayo papakailaman ng mga idols natin. Gusto natin ang part ng Diyos ay tutulong at magbibigay ng biyaya, pero hanggang dun ka lang, Lord. Ako na magdedesisyon sa kung paano ako kumilos at mabubuhay. Gusto natin ng convenience na may gagawin ng Diyos sa ating, pero hanggang dun lang. No accountability. So ngayon, SPK, how can we rekindle our love, our undivided love to the Lord? Again, get rid of your idols. Tanggalin mo ang ibang mong Diyos. Sa mabasa natin sa 1 Samuel 7:3, sinabi ni Samuel sa kanila, kung taos-puso ang inyong pagbalik loob sa Panginoon, itapon ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan, pati ang imahe ni Ashtoreth. Ilaan ninyo ang inyong buhay sa Panginoon lamang, at siya lang ang inyong paglingkuran. To rekindle our undivided love to the Lord, we must remove our idols. Para pagsilabin muli ang taos-pusong pagmamahal mo sa Diyos, kailangan mong itapon, alisin ang iba mong Diyos. Ngayon, may opportunity tayong gamitin. No? Napakaswerte natin. Ngayon, may opportunity tayong gamitin ang oras na ito sa camp para suriin ang ating mga buhay. Tignan ang mga bagay na ating binibigyan ng importansya. Ang mga bagay na binibigyan natin ng oras. Mga pinagugugulan natin ng pagod. Mga bagay na inaalala natin at higit natin inaasahan. Because these things would be your idols. Pwedeng ito na ang nagiging Diyos mo. Kung saan tayo nagbibigay ng importance, saan tayo nagbibigay ng effort, kung saan tayo nagbibigay ng priority, there is a high chance that that noun, person, place, things, or thought is your idol already. Sa susunod na slide po. Sa pagtatapos ng Book of Joshua, so yung battle nila sa Kanaan ay nagsimula pero hindi pa tapos. Pero matanda na si Joshua. At kanyang inipon ang bayang Israel para magpiling at ipaalala ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos para sa kanila.
Mula kay Abraham, ilista yan, no? Mula sa lahi ni Abraham, pinaalala yan ni Joshua. Hanggang sa pakipaglaban nila sa lupang pangako. Tinupad ng Diyos ang lahat ng ipinangako niya at pinagtagumpay niya ang bayang Israel. At matapos niyang ipaalala sa mga Israelita kung anong ginawa ng Diyos para sa kanila. Then, ito ang sinabi ni Joshua. Now, sa Joshua 24 verse, ano po yan? Joshua 24 verse 14 to 15. Hindi po yan 14 to 15, chapter 14 to 15. So now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But in serving the Lord seems undesirable to you, then choose yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Sa Tagalog, kaya ngayon, igalan nyo ang Panginoon at paglingkuran ng may katapatan. Takwil nyo ang mga Diyos-Diyosan sinasamba noon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog Euphrates at sa Ehipto, at maglingkod kayo sa Panginoon. Pero kung ayaw nyo maglingkod sa Panginoon, kung tingin nyo hindi deserving ng paglilingkod ng Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran nyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog Euphrates, o sa Diyos ng mga Amoreo sa lupain na tinitirahan nyo ngayon? Pero para sa akin at sa aking pamilya, ako ay maglilingkod sa Panginoon. Naalala ko dito yung preaching ni Pastor nung dedication ni Sid, yung mga nakapunta. Binigyan niya ng meaning, bagong meaning yung Sid. Kasi yung meaning ng Sid sa akin yung Sid Meier's, yung gumawa ng Civilization 6, yung paborito ko laro. Pero binigyan ni Pastor ng bagong meaning yung Sid. Ang ibig sabihin ng Sid ay, say it, Dad. No? So sabihin mo, Papa, ikwento mo, Papa. Isang paalala na sa bahay dapat nagsisimula ang pagsunod sa Diyos. So siguro sa pagsabi nito ni Joshua, sa pag-devote niya, hindi lang sa kanyang sarili, pero sa kanyang buong pamilya, kakakiban nito ang pagtuturo sa kanyang mga anak at mga apo. Pero balik tayo dun sa verse sa sinabi ni Joshua. Napakaganda na mensahe ito ni Joshua para sa mga Israelita. Binigyan niya ng pagkakataon ang mga tao to decide kung sino ang gusto nilang paglingkuran, ang kanilang mga Diyos-Diyosan o ang tunay na Diyos. Kasi they can't choose both. They must decide. Hindi pwede parehas, hindi pwede sabay, hindi pwede hatid. Tayo rin dito ngayon, or maybe some of us, we're facing the same question. Half-hearted ang tiwala at devotion natin sa Diyos dahil sa convenience and comfort na nakuha natin sa trabaho, sa relasyon, leaders, sa sarili, o sa anumang mga idols na ginawa natin. Pero tandaan natin, there could be only one source. Kagaya ng ginawa ni Joshua, bago niya itanong yung mga katanungan niya sa mga Israelita, ating alalahanin ang lahat ng ginawa ng Diyos, or iyong alalahanin, gawin natin mas personal, no? Iyong alalahanin ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa iyo. Alalahanin mo ang kanyang kabutihan, ang mga panahon na kahit
ang ating mga pinakaingat-ingatang trabaho, pera, relasyon at sarili ay wala ring magawa. Sa panahon na tayo ay hindi naging tapat, siya ay nananatiling tapat. Alam ko, SKK, na alam nyo that He is worthy of our praise. He is worthy of our trust. He is worthy of our devotion, and He is worthy of our undivided love. Kaya sa akin pagtatapos, ating basahin ng isang yung panalangin. Hindi na lumabasa. Hindi ata nasama sa hindi na save. Sige, basahin ko na lang dito. O Diyos, tulungan mo kaming suriin ang aming mga puso na makita namin ang mga Diyos-Diyosan ng aming mga buhay at alisin ng mga ito sa pwestong sa iyo lamang dapat nakalaan upang mag-alab muli ang aming hindi nahating pag-ibig sa iyo, pagkat karapat-dapat ka nito na una nagmahal sa amin ng buo. Amen.